Di ba maganda, no? Ayan, no? Hindi talaga tong lagari na to. Nakikita mo ba yan? Kung hindi, lumalabo na naman ang iyong mata. Wala ka na naman kasing pera. Kung balikan man ang hirap, luha at lahat. Ito ang paborito kong desisyon at At dito tayo napatpat sa highway papuntang Norsagaray. Ayan, no? Pag napaligiran ng ingay at na At may kasabihan nga tayo, if there's a will, there's a vehicle. Ang ganda ng kalangitan, no? Ano, gusto nyo pa ba ng kasabihan? Narito tayo ngayon sa Quezon City to Fairview, Lagro Road, no? At tuminto tayo dahil sa meron ako ritong nakita na parang materyales. Ayan, no? Ito ay Ficus consina o yung mas kilala sa tawag na red balite. Tiningnan ko lang pero hindi naman natin ito kukunin. Pero kung malapit kayo sa area na to at nakita nyo tong video, pwede nyo tong kunin, tong red balite na to. Ang masasabi ko lang, pwede yan sa rock clasping, no? Yung iyayakap mo yung mga ugat sa bato. Kung kukunin nyo yan, huwag nyo puputulin yung mga maliliit na ugat. Ingatan nyo. Yun yung ipangyayakap sa bato. At dito, meron akong nakitang bayabas at syempre dahil nag-iipon tayo ng punla ng bayabas, kukunin natin to. Ayan, no. Aba, matibay nga, ano? Hindi siya basta-basta nabubunot eh. Teka nga muna, ha. Ayaw mo, ha. Sandali lang. Tingnan ko lang kung hindi to makuha ng tools natin. Yun nga palang bayabas na nakuha natin doon sa isang video, buhay na. Pero hindi ko pa rin tinatanggalan ng suklob kasi alam ko maselan din to eh. Pero kung mabubuhay natin, goods to. Tuloy-tuloy na tayo sa paghahanap natin ng mga materyales sa gilid ng kalsada. Ayan, umandar tayo ng umandar at wala tayong pakita. Hanggang sa nakarating na nga tayo papunta sa Tungkong Mangga. Huminto ako dito kasi meron akong nakitang tulay at nakita ko yung mga dahon ng mga Ficus septica o ng tibig. At iniisip ko most probably ay meron dito tayong makukuha na bonsai material. Ayan, o, nakikita nyo. Yan ang tibig labnog. At meron tayo ditong hinintuan na parang maliit na sapa. At tingnan natin, baka may makuha tayo na bonsai material. Parang ano to, no? Dating tindahan ng mga halaman. Tapos umalis na at ito na ang naging kalagayan niya, no? So meron dito, papunta rito yung sapa. Eto. Ayan, may malaking baliti rito. Ficus benhamina ang baliti na yan at hindi tayo masyadong interesado dyan. Di ba? At ito yung sinasabi ko sa inyo na sapa na hindi natin alam kung malinis o parang hindi na. Sa tingin ko ay meron tayong makikitang mga bonsai material dyan sa mga gilid dyan. Kaya subukan nating bumaba. Medyo ingat-ingat lang tayo kasi madulas. Makikinis na bato ang nakalagay sa riprap na to. Kaya para iwas aksidente, dahan-dahan lang tayong bumababa. Pansin nyo ba yung tubig ng sapa? Nakakapanghinayang yung mga ganitong mga yamang kalikasan, no? Na napapabayaan dahil marumi na talaga o polluted. Lalo na sa aktual, talagang hindi maganda yung kulay ng tubig. Ganun pa man, excited tayo na maghanap ng mga bonsai material sa mga gilid nito. Kasi sa tingin ko, meron talaga tayo rito makikita. Ang maganda sa mga ganito nating mga adventure bonsai hunting material, yung kwento, no, sa likod ng bawat materials na nakukuha natin. Kasi bawat isang bonsai material ay may kwento. Lalo na naghahanap tayo kung saan lang tayo mapapadpad, di ba? Eto, may tibig din. Mukhang makukuha natin to.
So, ayan ang itsura niyan, no? Ayun, papunta yun sa tulay. At sa kakaikot-ikot ko, doon sa may mga congressional road, dito ako napadpad. At buti naman, meron tayo ritong makukuha. Sana lang, napaisip ulit ako, yung mga ganitong yamang tubig, iniingatan natin. Kasi nakakahinayang talaga pag yung mga ganitong sapa, napakarumi na. Talagang maitim yung tubig. Nandito yung hinahanap natin at ito. Ayan, no? 'Di ba? Kunin na natin 'yan. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo na kapag nandito sa mga gilid ng ilog o ng estero, ganyan na perform yung katawan, no? Ayan, no? 'Di ba? Yung ugat niyan, 'di ba? Oh, 'di ba? Buti na lang talaga at napadpad tayo sa lugar na 'to kasi ganito talaga yung size na hinahanap natin. Yung pang-shohin o pang-mamay. Ayan, labnog, tibig. Nag-iipon tayo ng bonsai material na 'to para mapatunayan natin na talagang maganda 'to at saka baka sakali may entry natin 'to sa bonsai competition, no? Meron kasi akong mga nakuha dati. Kung mapupunta kayo sa YouTube ko, mapapanood niyo yung mga old video, yung title, gaano kaganda ang tibig Ficus septica. Yun ang title ng video. Kasi yung nakuha ko doon na materials talagang ang ganda. At meron pa tayong nakita. Ito, oh. Ito yung sinasabi ko, ganito yung mga size lang. Ito hindi talaga masyadong pansin, no? Kita nyo? Lalo na rin, at hindi naman din sikat itong species na to na binobonsai. Ayan, no? O, nakakakuha ulit tayo ng isis. Diba? Maganda din kasi ayan, oh, matanda na rin yung ugat niyan. Ito lang, oh. Oh. Oh, 'di ba? Oh. Ganitong mga size yung mga sinasabi ko. 2 inches, 4 inches, pinakamalaki na yung 6 inches. Ayan, no? Oh. Oh. 'Di ba maganda, no? Bonsai mini lang, no? Talagang miniature, no? Oh. Maganda. Maghanap pa tayo dito sa mga ayan, no? Ito medyo malaki. Ito, oh. Ayan, no? Ito yung sinasabi ko lagi na kapag mag-hunting kayo, maganda yung mga ganitong mga venue, yung mga gilid ng ilog, sa riprap, kasi yung mga bonsai, yung mga material, kumbaga parang napapahirapan dyan. Kaya bata pa, nagiging matured na, 'di ba? So ito, kunin na natin 'to. Tingnan natin yung mga ugat. So bale, ang main root nito ay ito. Yan. Since hindi ko 'to kailangan, ito lang ang kailangan kong base, no? Puputulin ko lang 'to dito. And eventually sa susunod, baka mabalikan natin yan after 1 year, mabuhay 'to dito. 'Di ba? Di meron na namang isang material, 'di ba? Matindi talaga tong lagari na 'to. Kahit mura lang, no? Ang lakas makadukot, Oh. 'Di ba? Nakuha natin. So, meron tayo ulit na isang bonsai shohin. Oh, saka na natin isipin kung anong magiging itsura niyan. Nakakatatlo na tayo, no? Eto. At meron pa ako ulit doon na nakita pang isa pa. Diyan sa parte na yan. Ayun, no? O, kukunin din natin yan. Tingnan natin kung ano ang base niyan.
Eto, nasa gilid na gilid siya mismo ng sapa. Nakita ko na agad at maganda ang pinaka base nito. Eto oh. At hindi na yata tayo pahihirapan kasi eto na, doon lang nakakabit sa ugat na yon. At eto na, ayan oh, diba ang ganda oh, ang tanda na nung base nya oh. Oh, ang ganda oh, saktong sakto. Hirit pa tayo ng isa. Tingnan natin dito, ayan oh, kung meron tayong makita. Ayan. Kaso ang pagtawid dito, dahil ayan na yung tubig, hindi tayo pwedeng mabasa. Hawak tayo dito. Nag-iingat tayong tumawid dito kasi hindi tayo dapat na mahulog dyan at masawsaw yung paa natin dun sa sapa. Kasi katulad ng sabi ko sa inyo, napakadumi talaga ng tubig. Kaya iniingatan natin na madulas o matapak tayo dun sa baka may putik dun. Ito ay isis, no? Ito yung sinasabi ko sa inyong isis na bilog. Ang dahon. Kita nyo? Oh, Hindi naman ayan, bilog yan eh. Oblong yan eh. bilog, di ba? Pero merong isis pahaba, yung patulis. Ito ang pinaka base niya, no? Oh. Kung mahilig kayo sa ganyang size, yan, pwede yan. Ito pala, oh, ang River Sand. Makakapag-uwi tayo. Meron dito oh. Kaya lang medyo parang malaki na. Hindi ko alam kung maganda to. Hindi maganda. Pabilog lang. Pero hindi yung, alam nyo yon, yung parang monster na agad ang ano niya, ang size niya. So bumalik na tayo doon. Kumuha tayo, no? Kumuha tayo. Ito pa. Ito, oh. Ayan, oh. Itong size na to, pwede. Saka, ayun. Sandali, kukunin ko lang yung gamit doon sa kabila. Nakikita nyo ba kung gaano kaganda rin ang lugar na to? Ano kaya ang itsura nito nung mga unang panahon, no? Nung hindi pa overpopulated, hindi pa masyadong pollution. Ang ganda siguro, no? Ito pa yung sinasabi ko, no? Tama sa size na hinahanap natin, no? Ayan, no? Wala to. Last na yon, no? Kumuha tayo ng River Sand. Dahil nga sa problema ko ang medium, kaya sa tuwing nakakapunta ako sa mga ganitong lugar at nakakita ako ng river sand, hindi talaga ako pumapayag na hindi ako makapagdala kahit mga 3 kilo man lang. Kasi sa totoo lang, yung river sand ang isa sa talagang pinakamagandang medium. O ano, tara na. Umuwi na tayo. Ito yung mga challenges kapag ang ano mo, ang venue mo, yung tinitirhan mo nasa syudad. Yung mga kailangan mo nandito, di ba? Tapos limited ang space. Kailangan mong pagkasyahin lahat yan. Ito yung mga nakuha natin. Ayan. At ipa-final natin to na workshop. Itong mga kinukuha kong mga species na materyales, hindi talaga ito ang karaniwan na mga binobonsai, lalo na dito sa Pilipinas. Mga itinuturing to na parang wala lang, hindi naman to mga sikat talaga na ginagawang bonsai. Pero kaya ko ginagawa ito kasi na-discover ko na maganda pala ang mga itsura nito kapag naging bonsai kung a-applyan mo siya ng technique ng mga pagbobonsai.
At mapapatunayan natin yon in the process kapag ka nakasubaybay kayo sa channel na to. At hindi lang ako sigurado pero napanood ko na yata dun sa ibang mga bonsai sa ibang bansa na meron ding nagbo-bonsai nito. Hindi ko lang alam kung ito yun kasi parang magkaiba pero magkalahi yung dalawa. Pero magkaiba ng, alam nyo yon, pareho silang ng family pero magkapatid lang sila. Ang advantage kasi natin dito sa mga labnog tibig tsaka dito sa mga isis na to at saka yung bayabas, common na common to sa Pilipinas. Kahit saan, pwede mong makita. Diba? Kaya kung ikaw ay isang newbie o gusto mo ring mag-bonsai, ang masasabi ko, doon ka muna mag-practice dun sa Red Balite. Tapos sabayan mo nito. Kasi parang sa isang banda, medyo mahirap din tong buhayin. May pagkamaselan din na hindi mo maintindihan. Kapag ka masyado mong nakulob, mabilis na nabubulok. Pagka naman ihinagis mo lang, nabubuhay. Kung inagis mo dun sa malapit sa estero o malapit sa matubig. Ayan, at natapos na nating i-final workshop at tinanim na natin to sa individual na mga training pot nila. Lagi lang na recycled ang ating mga training pot kasi hindi naman talaga permanent pa yan. Ang aim lang ay buhayin yan. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-follow ka na, mag-subscribe ka para masubaybayan mo yung development ng mga pagbubonsai natin ito. Maraming salamat.